Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang mga nangyari matapos ang laban ni Mashipa at Garcia, kung saan nalaman natin na pupunta sila Sendo at Tipo sa Mexico para panoorin ang laban ni Wally at Volg. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang pagtutos ng parehas na disciple ni Kamugawa. Matapos ibalita ng ating bida kila Taihei at Kintaro na babalik siya ng Mexico, sunod nating nakita si Takamura na nagising sa kanyang pagtulog, kung saan malapit nagro-roadwork sila Ippo. Binalak nga nitong gulatin ng ating bida, pero sila Kintaro na lang naabutan ito, at dito na nga natin nakita ang malakalimaw na dash ni Ippo kahit pa retired boxer na ito. Nang mapansin ni Ippo na nasa likod si Takamura, habang pabalik ito doon, tinanong siya ni Takamura kung ang paparating na world title match ba ni Wally at Volg ang dahilan kung bakit ito nag-iinit sa excitement. Sa simula nga, dinay pa ito ni Ippo, pero inamin din niya na sobrang excited niya sa mga laban na yun. Tinanong ni Takamura kung nagsiselos ba si Ippo kila Wally at Volg. Mabilis at masayang sinagot ni Ippo na hindi siya nagsiselos at sinusuportahan pa nito sila Wally. Dagdag pa ni Takamura, kahit tinalo mo sila parehas at dapat ikaw ang nasa posisyon nila, sure kang hindi ka nagsiselos? At madaling sinagot ito ni Ippo nang hindi. Dito natin makikita mga par na sinusubukan pa rin talaga ni Takamura na ibalik ang apoy sa puso ni Ippo para bumalik ito sa boxing ring. Pero parang wala itong epek sa ating bida. Matapos marinig ni Takamura ang mga sagot na yun, bigla itong tumakbo ng mabilis. At kahit pa full speed ito, agarang hinabol at sinabayan ni Ippo ang world champion ng walang kahirap-hirap. Inasar nga ito ni Takamura dahil sumasabay pa sa kanya ang isang junker na katulad ni Ippo. Sagot nito na wala ngang problema kung running ang usapan, kaya naman mas lalo pang binilisan ni Takamura ang kanyang pagtakbo. Pero nakasabay pa rin si Ippo kahit pa unti-unti na itong nahihirapan. Nang bilisan na naman lalo ni Takamura, nakahabol pa rin ang ating bida dito. Kaya naman ginamit na ni Idol ang true top speed ng isang 3-weight class world champion. Nagulat nga si Ippo sa nakita niyang bilis, pero nahabol pa rin niya ito ng parang walang kahirap-hirap. At nabilib siya na yun pala ang speed at view ng isang 3-weight class world champion. Sabi nga ni Ippo na isang magandang learning ito para sa kanya. Matapos yun, nagulat si Takamura na mapansin niyang nakasuot pa pala ang mga weight ni Ippo. Ang mga naiwan si Taihei at Kintaro ay nabigla dahil hindi na nila nakita kahit ang anino ni Ippo at Takamura, at nagpatuloy ang pabilisan ni Ippo at Takamura hanggang sa dumating sila sa shrine. Agaran namang tumayo si Ippo at sinabi nga alis since meron pa itong trabahong gagawin. At sunod nating nalaman na tatakbo din ito pabalik since bawal siyang malit. Habang si Takamura naman ay hindi na makagalaw dahil sa sobrang gutom. Kaya naman naisipan itong kainin ng offering sa shrine. Pinagbawalan nga ito ni Ippo na bawal niya kainin yun, pero hindi ito pinakinggan at kinain pa rin ni Takamura. Matapos yun, pagdating ni Shinoda sa labas ng Kamugawa gym, nakarinig ito ng malulutong na suntok sa mitts. Sa pagpasok niya, nakita niyang hindi galing kay Aoki, Kimura at Itagaki ang mga suntok na yun. At sunod nating nakita na nagmi-mid session si Takamura at Ippo. Nabanggit ni Aoki na may unfinished business nga daw itong dalawang ito. Kaya naman nagsasalit-salit sila sa paghawak ng mitts at kung sino ang unang sumuko, siya ang talo. Nang panoorin nila ang malupit na mid session ng dalawang ito, sabi nga nila Aoki na hindi pa rin talaga nangangalabang itong si Ippo. Pero may ibang napansin si Shinoda na parehas nga daw ang rhythm nilang dalawa kay Coach Kamugawa, na para bang kusang nire-reject ng mga suntok nila ang mga mitts ng iba. At ito nga daw ang patunay na parang magkapatid na ang dalawang disciple ni Kamugawa. Nang tanongin ni Shinoda kung gaano nakatagal ang kanilang mid session, sabi ng Aokimura na hindi sila sure since hindi naman sumusuko sila Ippo at Takamura basta-basta. Sa office ni Tanda, nakita natin na masaya nilang pinapakinggan ni Yagi ang mga tunog ng suntok sa mitts. Habang inaalala ni Kamugawa na para bang siya ang may hawak ng mga mitts na yon para kay Ippo. Nang magbato si Ippo ng right overhand, kita na sa mga mukha nito ang pagod. Kaya naman napasabi si Takamura ng, "O ano, hindi mo na kaya?" Dahil doon, mas lalong nabuhayan si Ippo at lumanding ang maladinamitang liver blow nito sa mitts. Sa lakas nga ng suntok na yon, may hindi inaasahang nangyari. Kaya naman mabilis na napatakbo si Takamura at doon na natapos ang kanilang mid session. Sa tingin ng ating bida na tumagos ang kanyang suntok sa mitts. Sa banyo, tila hindi makapaniwala si Takamura dahil kumikirot ang kamay niya dahil sa pagsalo ng mga suntok ni Ippo.
Sa Marvelous Gym, nakita nating nagkakainitan si Bulk at Wally sa kanilang sparring. To the point na kailangan pa silang pigilan ni Miguel at Dankichi. Sunod nating nalaman na kaya pala nagalit si Wally dahil puro na lang reklamo si Bulk sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Pinakalma naman ito ni Miguel dahil malaking learning benefit nga daw kay Wally ang makisparring ang isang world champion. Subalit, agara namang tumanggi si Wally doon since trinash talk nga daw ni Bulk si Miguel. After nun, tinanong ni Bulk ang coach kung anong klaseng pagtuturo ba ang ginawa nito kay Wally dahil puro foul nga daw ang ginawa nito sa kanilang buong sparring. Sa sobrang inis, napabockout na ng bigla si Wally at agara namang sumunod si Bulk dito. Nabanggit ni Dankichi na nagigets nga nito ang plano ni Miguel na mag-train ng isang boksingero na may malayang boxing style at ipush ito sa kanyang limit. Pero sabi rin nito habang inaalala si Brian Hook na may mga genius na nagfe-fail kapag nagiging sobrang wild. Reply ni Miguel na ayaw niyang mawalan ng freedom ang fighter niya dahil ang nasa kontrata lang nila ay turuan nito ng mga techniques sa boxing. Dagdag pa nito na hindi nga siya kagaya ni Coach D'Amato na coach ni Mike Tyson dati na kayang baguhin ang ugali ng isang boksingero. At ang kaya nga lang daw niyang gawin ay ipaalis siya mga material na nakita niya na paulit-ulit hanggang sa magbunga ito. Nabanggit naman ni Dankichi na hindi nga tama ang pagtingin ng coach na isang work of art o masterpiece ang mga boksingerong napuproduce nila dahil swinerte lang sila makakilala ng pinakamagandang material at iyon nga daw ang sinabi sa kanila ng isang matandang matalino na si Kamogawa. Nagagri naman doon si Miguel dahil sobrang swinerte nga daw siya at sinabi nito na wala na siyang pwedeng ibigay kay Wally kundi ang boxing. Kaya naman confident niyang masasabi na ibibigay niya ang lahat para makalaban ng bata niya ang legendary champion na si Ricardo Martinez nang walang pagsisisi. Matapos yun, napatanong sila sa isa't isa kung may chance ba si Wally na manalo sa laban niya kay Ricardo. Nang mapaisip si Miguel tungkol doon, natawa na lang ito bigla at sinabi nitong nonsense at boring pag-usapan ng mga bagay na ganoon dahil hindi nga daw nila dapat sukatin ang kanilang excitement at future ng mga boksingero nila. Nabanggit din ni Miguel na nagsisilbing araw niya si Wally na mas lalong liliwanag at iinit sa paparating na laban kay Ricardo na magbibigay din ng liwanag sa natitira niyang oras sa boxing trainer. Sa labas ng gym, nireveal ni Wally kay Bulk na gusto niyang maging zoologist dahil gusto nitong malapit sa mga hayop at malaman bakit ito namamatay dahil sa deforestation, pollution at global warming. Nabanggit din niya na sobrang dami niyang natutunan kay Miguel at kung hindi siya umalis sa kanyang maliit na island, nasisiguro niyang wala siyang matututunan. Hindi nga lang daw boxing ang binigay ni Miguel sa kanya, kundi binigyan siya nito ng isang malaking mundo. Kaya naman gusto nitong bumawi sa kanyang coach at maging world champion. Sabi nga ni Bulk sa kanyang isipan na nabilib siya kay Wally sa pananaw nito tungkol sa environmental issues pero hindi niya makitaan ng kahit katiting na chance na mananalo ito sa laban niya kay Ricardo. At sa tingin nito na yun din ang tingin ng buong mundo sa paparating nilang laban. Ngunit sa uli, napaisip ito na since sobrang energetic nitong si Wally, hindi imposible na mapaliwanag nito ang kadiliman. Matapos yun sa Japan, binalita ni Kumi kay Ippo na nabasag ang panga ni Mashiba. Nagkakrak nga daw ang lower jawbone nito sa sobrang tindi ng laban. Pero dahil malinis ang pagkakrak, mabilis din itong gagaling at pwede nang bumalik ulit sa boxing up to 3 to 4 months. Natuwa nga si Ippo dahil hindi kasing luba nang nangyari kay dati ang injury ni Mashiba kung saan nadurog ang panga nito laban kay Ricardo to the point na kinailangan niya pang mapa-plastic surgery. After noon, in-inform na ni Ippo si Kumi na pupunta siya sa Mexico para manood ng laban nila Ricardo. At plano nitong panoorin yun para matuto palalo sa boxing. Biglang tinanong ni Kumi si Ippo kung ano si Miyata sa kanya. Agara namang sinagot ito ng ating bida na si Miyata nga ang kanyang goal. Pero sinabi din ito sa uli na yun ang sagot niya noong boksingero pa siya. Dahil doon, natuwa si Kumi since hindi na goal ni Ippo si Miyata. Subalit, nag-alala din ito nang maisip niya na idol nga ni Ippo si Ricardo. Nabanggit ni Ippo na meron na nga siyang ibang goal at para sa goal na yun, kailangan niyang mag-aral mabuti. Dahil doon, napatanong sila Kintaro kung ano ang bagong goal nito. Sagot ni Ippo na yun nga ay siguraduhin maging successful professional boxer sila. Habang pinapanood ni Kumi magtawanan sila Ippo, napaisip ito na parang araw ang energy ni Ippo kung saan napapasaya nito ang mga taong nakapaligid sa kanya. Habang palis sila sa fishing spot, nabanggit ni Kumi na sobrang natakot siya habang pinapanood ang match ng kuya niya laban kay Juan. Pero dahil kay Ippo, napanood niya ng buong laban at nagawa nitong i-cheer ng maayos ang kanyang kuya for the first time.
Kasunod noon, nagpasalamat siya kay Ipo dahil after panoorin ang laban na yun, na-realize niya kung gaano siya ka-proud sa kanyang kuya. Habang pauwi sila, napaisip si Kumi kung ano kaya ang napipil ni Ipo, na habang nagiging mas successful ang mga tinalo nitong si Mashiba, Wally, Sendo, to the point nakakalaban na ito ng mga world champions, unti-unti naman siyang lumulubog. Pero sa uli, sinabi din ito na kung si Ipo nga ang araw, kahit gaano pa ito kalalim na lumubog, darating ang panahon na sisikat din muli at aangat ang araw. Sa labas ng Kamogawa Boxing Gym, pinalitan ni Itagaki sa Aokimura na pumunta na nga ng Mexico si Ipo para mag-aral. Pero naniniwala sila na wala naman masyadong mapupulot sa laban ni Ricardo at Wally dahil nasisiguro nilang mananalo ang legendary champion doon. Nang makapasok na sila sa gym, narinig nilang natatarantang sumisigaw si Shinoda para patigilin sa pagsuntok ng meat si Taihei. Nagulat si Aoki dahil hindi niya in-expect na sasakit ang mga wrist ng isang veteranong trainer na si Shinoda nang dahil sa mga suntok nila Kintaro at Taihei. Nabanggit ni Shinoda na dahil nga daw yun sa mga smooth punch combinations nila. Kaya ang bilis ng mga suntok talaga ang nagpapahirap sa kanya, hindi ang power. Sa tingin ni Itagaki, kaya nasanay sumuntok ng buong lakas sila Taihei at Kintaro dahil nasanay ito kay Ipo since natural na malakas ang mga wrist nito at tinawag na special Makunochi meat method. At instead nga daw i-absorb ang mga punches gamit ang meat, tinutulak niya ito papalayo. Sabi nga nila Taihei na parang sumusuntok ka ng bato kapag ka-session mo si Ipo. At kapag nawala ka sa focus, parang mababali ang mga wrist mo dahil sa meats. Kaya din na-develop nila ang habit na palaging sumuntok ng solido. Dagdag pa nila noong simula, pinabato lang nila ang mga punches kung saan nilalagay ni Ipo ang meats. Pero recently, nasanay at nakabisado na nga daw yun ng ating bida. At walang kahirap-hirap na sinasalubong at pinapara ni Ipo ang mga suntok nila. Nagulat si Shinoda nang marinig niya yun dahil kung sinasalubong ni Ipo lahat ng suntok nila, ibig sabihin malinaw niyang nakikita lahat ng mga bibilis na punch combinations. Matapos yun, dinemonstrate nila Kintaro at Taihei kung paano yun ginagawa ni Ipo. Namangha si Shinoda dahil parang counter nga daw ang ginagawa ng ating bida kung saan ito nga ang kahinaan niya nung active boxer pa siya. Kaya nakikipag-dual exchange lang ito sa mga matches niya. Dahil ginagawa lang nito ang mga instructions ni Kamogawa sa kanya sa ring since wala nga itong boxing knowledge masyado. Pero dahil sa change of environment sa pagiging trainer at mga bagong natutunan na boxing techniques, kaya niya nang gumawa ng strategy at magdesisyon sa loob ng ring at unti-unti nang nasusolusyonan ang mga weakness niya noong active boxer pa siya. Kaya naman napaisip si Shinoda kung gaano karami na kaya ang mga hidden weapons nitong ating bida. Tumating na si Ipo sa Mexico at nakita sila nila Sendo at Coach Yanaoka sa airport. At nang gusto nga batiin ni Ipo si Coach, sabi ni Sendo na kausap nito si Dankichi sa telepono. Matapos yun, tinanong sila nito kung kaya ba nilang gumalaw-galaw since lahat ng sparring partners sa team ni Bulk ay nadurog ni Wally. Kaya kailangan nila ng tulong at mag-step in bilang sparring partner. Sinundo sila ng Scamaras Brothers para iatid sila sa gym kung saan nag-i-stay sila Wally at Fulg. Habang nasa biyahe, nabanggit ni Milo na matagal niya nakakilala si Dankichi since matagal itong nagstay doon. Tinanong siya ni Ipo tungkol sa kondisyon ni Wally at Fulg. Sagot naman ito na okay ang kondisyon at weight control nila. Pero may problema sila pagdating sa mga sparring partners. Kaya napatanong si Sendo kung bakit hindi na lang si Wally at Fulg mismo ang mag-sparring. In-explain ni Coach Yanaoka na habang perfect sparring partner si Bulk para kay Wally since parehas ang boxing style nila ni Ricardo, sobrang wild naman ni Wally para kay Volk kaya hindi ito magiging useful as a sparring partner. Naalala nga ni Ipo na ang makakalaban ni Volk ay maliit at isang in-fighter na boksingero. Kaya naman pinaubayan na ni Sendo si Volk kay Ipo habang sinasabi nito na siya na ang magpapabagsak kay Wally since siya dapat ang kakalaban kay Ricardo. Nang sabihin ng Scamaras Brothers na malapit na sila sa gym, hindi nito napansin ang taong nasa kalsada. Dahil doon, natakot at nagulat ang lahat dahil akala nila nakabangga sila. Pero si Wally pala yun at madali nitong tinalunan ng sasakyan. Pagdating nila sa Lucha Gym, na-meet na ni Sendo at Ipo si Borg. Matapos makipag-shake hand ng ating bida kay Wally, sinubukan namang makipagkamayan ni Wally kay Sendo. Pero gara nitong hinawi ng Naniwa Tiger at sinabing kamao niya lang ang mabibigay niya kay Wally. Biglang naging seryoso ang mood ni Wally at mukhang handaan ng makipagbalagbagan. Ngunit bigla nitong isinubong kamao ni Sendo. Kaya naman nagalit ito at napatanong kung anong ginagawa ni Wally.
In-explain ni Miguel na magkatunog nga daw ang salitang knuckles ng Japan sa food ng Indonesian. Dagdag pa nito na nasa kalagitnaan ng weight control si Wally kaya hindi ito nakakapag-isip ng maayos. Matapos yun, tinanong ni Dankichi si Ippo kung maganda ba ang kalusugan ni Kamugawa. Nang sagutin ni Ippo na okay si Tanda, natuwa si Dankichi dahil matutuloy pa rin ang kanilang pinag-usapan na match. After noon, bigla nating nakita na nagsimula na pala ang sparring ni Sendo at Wally.